Pwede mo bang sabihin sa katabi mo? Pwede mo, umarap ka sa katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ang trending ngayon ay new beginning. Ulitin mo yan, ang trending ngayon ay new beginning. At pwede mo bang sabihin sa kanya, alam mo ba kapatid? Alam mo ba kapatid? Magandang buhay ang kakaharapin mo. One more time, magandang buhay ang kakaharapin mo. Can we give Jesus praise? Hallelujah! Thank you, Lord. You may now all be seated. Amen. Amen. Mabuti ang Panginoon. Amen ba? Yung kanta natin kanina, talagang feel natin yun, no? Pag kinakanta yun, Lord, you are the strength of my life. Ayaw na ayaw mo na talagang bumitaw eh. Ayaw na ayaw mo na dahil nararamdaman mo yung pag-ibig ng Panginoon para sa'yo. Tama ba? Tama ba? Sa lahat na nagmamahal sa Panginoon, sa lahat ng naggustong magbigay ng buhay sa Panginoon, ng todo-todo, pwede ba natin siyang palakpakan ulit ng talagang napakalakas para sa Kanya? Oh, yes! Hallelujah! Magandang gabi po. Ako po si Ate Dang. Sa mga hindi pa po nakakilala sa amin, para sa aming mga first-timers, dito po, ako po si Dang. Isa po ako sa 12 ng aming mahal na local pastor na si Pastora Ninang. We welcome you here. Para po sa mga VIPs, can I see again the hands of the VIPs here? Palakpakan naman natin sila. Welcome na welcome kayo dito. Welcome na welcome kayo dito. Okay, pinag-uusapan natin ngayon ang new beginning. Tama ba? Tama ba? Actually, this is the last leg na ng ating new beginning. Ay. Pero mas marami pa tayo. Alam ko, bago tayo magtapos sa ating new beginning, mas marami. Meron talagang sisimulan sa'yo ang Panginoon. Naniniwala ka ba dyan? Merong sisimulan ang Panginoon sa'yo. Okay, ang buhay natin parang karera yan. Alam niyo ba yon? Ang buhay natin parang karera. Minsan marathon. Minsan, or madalas, sprint. Sino nakakalam dito ng sprint? Yung sprint, yung mabilisan. Alam niyo ba yon? Yung speed talagang mabilis, kaya sprint. Ganon. Minsan marathon, minsan sprint. Ang buhay daw ay parang karera. Sabi nila, hindi naman daw importante, okay, dahil pinag-uusapan natin ang new beginning, no? Hindi naman daw importante na manalo ka o matalo. Ang importante daw, kung paano mo nagawa ito ng tama o natapos mo. Yun daw ang importante. Hindi na daw mahalaga kung nanalo ka or sa... Pero, sa akin, para sa atin, no, mas gugustuhin higit na maganda na natapos mo na, nanalo ka pa. Tama ba? Mas higit na maganda yung mananalo ka. Tama ba? Kasi wala naman sa atin dito ang gusto ng talunan. Meron ba dito? Wala. Parang pagpupunta ka sa contest, may contest ka na sasalihan. Yes! Sali ako sa contest! Yes! Matatalo ako! May ganun ba? Wala, di ba? Kahit ang hirap niyan, kahit kinakabahan ka, deep inside your heart, sa puso mo talaga sabi mo, Lord, sana naman manalo ako dito. Sana po manalo ako. Gusto ko pong manalo dito. Wala dito, again, ang sasabihin mo na, paglabas mo pala sa contest, sinabi mo na sa akin, alam mo, talo ako. Gusto ko talaga talo ako eh. Alam mo, talo talaga ako dyan eh. Yan? Hindi ako papasa dyan eh. Wala. Why? If life is indeed a race, no, gugustuhin natin o mas maganda na pagdating sa finish line, ikaw yung tatawagin. Pag gaganyan ka, talagang gaganyan, finish! Panalo ako! Kampiyon ako! Winner ako! Ako yon. Why? Because we were created just like that. Winner. Champion. We were created not to become losers, but winners.
Saan ang mga winners dito? Not the tail, but the head. Tama ba? We're supposed to be at the top, not at the bottom. Tama ba? Lahat tayo gusto natin at tayo ay talagang kinreate na nasa taas, hindi nasa baba. Kasi yun yung plano ng Panginoon sa atin. Ito tayo, pwede mo ba sabihin sa katabi mo, ito tayo eh. That is what we are and who we are in the eyes of the Lord. In this race called life, we aim for the prize. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, we aim for the prize. We should aim for the prize. Again, I'll repeat that. In this race called life, we should aim for the prize. Sabi sa 1 Corinthians 9:24, sabi dito, do you not know that in a race, all runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Ito lang yung magiging key verse natin sa pag-uusapan natin ngayong gabi. Uulitin ko to. Sabi dito, do you not know? Hindi mo ba alam na ang mga runners ay, ano ba yun? Sa race, ang mga runners tumatakbo. Do you not know that all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way to get the prize. Okay. As we talk about our new beginning, hindi natin pwedeng ihiwalay yung need to do a crossover, ang pagtawid. Why? Dahil sa lahat ng pagbabago natin, kailangan nating tawirin yon. Tama ba? What do you mean by crossover or crossing over? When you say crossing over, it means moving from one place to, again, moving from one place to, from one situation to, from bad, from good, ha? But ulit? Ano? From good to, ha? Better. Hindi bitter. Okay? From good to, from better to, again, from better to, best. Huwag kang magsisimula na mapapahamak ka, na mapapasama ka. Kailangan na pagsisimula mo, yung ikagaganda mo, ikabubuti ng buhay mo. Tama ba? Our new beginning is meant to bring us in a situation na gagawa tayo ng great things. Tama ba? Where we can be better people, better students. Amen. Buti na lang, may nag-amen doon. Better students, better disciples, better leaders. Kasi yun tayo eh. Sabi mo ulit sa katabi mo, yun tayo eh. And this would require us, okay, sa new beginning natin, this would require us the greatest crossover of our lives. Ang malupit na tanong. Sabi mo, humarap ka sa katabi mo. Ang malupit na tanong, handa ka na ba? Handa ka na bang tumawid para sa new beginning mo? Okay. Anong sagot? May sinagot ba? Dapat handa na! Gawin nga natin lahat yun. Okay, tanungin niyo muna ulit. Okay, may ka-partner. Pag sumagot na, sabihin niya, handa na! Ganun ha? 1, 2, tanungin mo, handa ka na ba? Tumawid sa new beginning mo. Okay, sagot! Handa na! Okay? Ulit. 1, 2, 3. Itaas niyo pa yan. 1, 2, 3. Yes! Handa na, no? Totoo yan, handa. I believe God is taking us into in a new and exciting situation or journey. Naniniwala kayo doon? Yes. Yes. Okay. Radicals, leaders, and disciples, there is a very loud call to do in doing great things for the Lord. Handa ka na ba? There may be pain in doing great things. There may be pain
in every new beginnings. But I tell you, we are assured that God will never leave us nor forsake us. Tama ba? Kahit ano pa yan, kahit ano pang sitwasyon yan, sinasabi ng Panginoon sa'yo, anak, I will never leave you. I will never forsake you. And Jesus said, sabi niya sa Revelations 21:5-6, I am making everything new. I am the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Mga kapatid, mga anak, mga ate, mga kuya, gaano man kapait, gaano man kapangit ang karanasan mo or naranasan mo sa buhay, huwag kang magdududa, huwag kang mawawala ng pag-asa nang ang Panginoon ay pwede kang bigyan ng bagong simula. Kahit ano pang kapangit yan, ang Panginoon, hindi magsasawa. Hindi siya magsasawa na damputin ka at bigyan ka ng bagong simula. Dahil ganun ka kineate, ganun ka nilikha para magtagumpay. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Tonight, I will help you understand kung paano talaga tayong makakatawid para sa bagong simula natin. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Yung mga boys dito, handa ka na ba? Yun, okay. Number one point, you must start. Simple na, no? Meron lang paano tayong tatawid sa new beginning? 3 bagay lang. Number 1 point, you must start. In Tagalog, dapat simulan mo. Dapat ngayon na. Okay? Sabi sa 1 Corinthians 9:24, do you not know that in a race, all runners run? Ibig sabihin, sa new beginning natin, kailangan natin itong simulan. Hindi ka makakapunta sa finish line ko na dito. Hindi ako makasimula. Hirapan ako Hindi ka makakasimula. Kailangan mong simulan. Kailangan mo pumadya. Kasi every new beginning, sa totoo lang, no? Mahirap Every new beginning is a painful experience. Why? Because new beginning requires us to let go of things. You know? Kailangan natin, because to start something new, you need to let go of the past. Tama ba? You need to let go of the past. Letting go is not easy. Tama ba? Letting go is not easy. It's not easy. It's not easy. It takes a lot of courage and strength to do that. Pero, pag nagawa mo yon, nasimulan mo yon, it makes life more exciting. Tama ba? It makes more life exciting pag nagawa mong simulan yun Okay, meron ba akong, example lang, 3. Kailangan ko ng 3 lalaki. Sige, kayo na, mga boy. Okay. Sige. 3, bilis, 3 lalaki. Poging lalaki, come on. Isang maliit na lalaki. Ay, joke lang. Okay, ikaw si tao. Ikaw si God, pogi ka Joke lang. Okay, ikaw si Balakid. Medyo nakita nyo na itong illustration na to, no? Pero ulitin na, ikaw si Balakid, Ikaw si Obstacle. Gawin mo lahat para hindi ito makapunta doon. Sabi dito, do you not know that all runners run? Sa palagay nyo ba? Kung hindi siya pumunta dito, you know, God is always cheering us on. Come on, Rod! You can do it. Yes, you can do it. Come on, kaya mo yan. Sabi mo, kunyari, umaarte ka, hindi ko kaya. Come on, you can do it. Come on, anak, alika dito. Pag hindi niya sinumulan, hindi ka palalakad, huwag ka muna. Hindi pa siya nagsisimula Pag hindi niya sinimulan yan, walang mangyayari sa kanya. Okay, tawag ka, ano ba anak? I'm here. Hindi pa. Tutulungan kita. Pero si tao, sabi niya na ayoko. Pag hindi siya nagsimula, dyan lang siya. Tama ba? Walang mangyayari sa kanya. Kahit anong gawin niya, kahit anong gawin ni Jesus, sige, go. Sige na. Ikaw, ayoko. Sige na. Ayoko. Pero,
Pag sinimulan niya, kahit ano pang balakid dyan, come on! Punta ka kay... Aray ko, ano ba? Kanina niyo pa ako kinakasual. Okay, come on! Kahit ano pang balakid dyan, whoo! Yes, whoo! 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 Yakapin mo si Jesus! Diba? Kasi sinimulan niya eh. May pagkakataon. Sige, bumalik ka doon, nak. May pagkakataon, si Jesus ganito kabuti. Napakabuti ng Panginoon. Kahit na ikaw unfaithful, may mga ginagawa ka. Ang gagawin niya, sige, balakid, okay, pasok ka. Hindi niya nakakayanan, pupunta pa si Jesus. Para akayin siya, anak, kaya mo yan. Tapos babalik siya ulit doon para mag-cheer siya. Kunyari, naka-recover ka na, sige, pinuntahan ka ni Jesus eh. Ikaw, kunyari, balakid ka pa rin. Yan, sige, kaya mo yan. Dali lang! Pupuntahan mo siya, alalayan mo siya. Anak, sige, kaya mo yan. Ganun, kaya mo yan. Tapos babalik ka lang doon, Jesus. Doon ka na. Sige ka, huwag ka muna. Kaya mo yan. Tapos, pupunta ka ulit doon. Punta! Yan! Ganun ulit. Ganun kabuti si Jesus. Na kahit andun siya, pwede ka kasi, ano ba yun? Omnipotent. Kahit saan, ever-present. Pupunta siya dito, pwedeng gamitin niya sa leader mo na kahit tinataguan mo, pupuntahan ka niyan. Kahit na pinapatayan mo siya ng phone, pupuntahan ka yan at gagamitin niya ng Panginoon para ikaw ay may mag-alalay ulit sa'yo. Diyan lang kayo, upo muna kayo doon, diyan kayo. Kailangan ko pa kayo mamaya-maya. Okay. Yun, kailangan mo simulan. We all mess up. Tama ba? Lahat tayo, meron tayong mga bagay na ginawa na parang sabi mo, sana hindi ko na lang ginawa. Tama ba? Merong tayong mga nasabi na gusto mo na lang, ay, dapat hindi ko na lang nasabi yun eh. Erase, delete. Di ba kung meron lang button talaga na i-delete mo siya, erasein mo siya, gagawin mo yon. Tama ba? Sometimes, we miss opportunities. Nangyayari to sa buhay. Sometimes we make mistakes sa bahay at kung saan-saan pa. Nangyayari din to sa buhay natin. Ang malupit pa noon, we disappoint God. We hurt people that we love. At lalong-lalo na hurt natin ang Panginoon. Pero, hindi naman ibig sabihin na nagkamali tayo minsan ay hindi ka na pwede magkaroon ng bagong simula. Tama ba? Hindi pwedeng mangyari yon. Kasi God is a God of new hope. He gives hope. Meron tayong topic noon, one more chance. He gives second chance. Tama ba? And He gives His children the chance to start all over again. Hindi rason ang pagkakamali para di ka makapagsimula. Hindi rason ang pagkakamali na di ka makatuwid. Si Lord ang magbibigay sa atin ng bagong simula. Tama ba? Si Lord ang patuloy na magbibigay sa atin. Kailangan lang natin talaga yung ginawa kanina na magsimula ulit. Kailangan nating simulan. Alalahanin nyo, yung una mong pagtawid. Sino dito yung tumatawid? Yung unang-una, ako talaga takot ako sa escalator eh. Yung, kinikilig ka ba? Yung parang yung malapit ka na, sige, i-demonstrate nyo yun. Demonstrate. Okay. Ako na lang muna. So, ikaw, pag nasa escalator, ako ganito yung feeling ko pag nasa escalator ako eh. Pag may katabi ako, gusto ko nang maka-alpas, yung makabas. Kaya ang gagawin ko niyan, pag malapit na siya, talaga nagmamadali ako. Ay, salamat sa Diyos. Para talaga nagmamadali ako na, ay, nakalabas na rin ako, nakaligtas na rin ako. Ganun tayo eh. Tama ba? Yung ako lang, yung sa una mong tawid, na bago mo simulan, sige, upo muna kayo doon, mamaya na kayo. So, ikaw, yung sa pagtawid mo, hanggang sa malapit ka na, doon ka nagkakaripas ng takbo. Tama ba? Yung nagmamadali ka. Ganon yung feeling. Pero, pag nakatawid ka na, anong pakiramdam? Ano po? You felt a complete relief nung nakatawid ka, di ba? O kaya yung nasimulan mo yung isang bagay, you felt something na kakaiba. Fulfillment yun eh. Fulfilling yung feeling na yon. Ibang klase. Kasi nakaka-proud siya.
Nakaka-proud na meron kang kailangan gawin, nasimulan mo siya. Nasimulan mo siya. Okay. Importante na masimulan mo ang isang bagay. Hindi mo siya ginagawa, okay? Pag hindi mo kasi siya ginawa or sinimulan, hindi mo mararating yung pupuntahan mo or hindi mo makukuha yung prize na pinag-uusapan natin ngayon. Kung sa tingin mo hindi ka naging mabuting anak, nakasagot ka sa magulang mo, nangupit ka sa magulang mo, medyo nakasagot ka sa magulang mo, tapos may mga time pa na ang pangyayari sa'yo, na-wish mo parang, nasabi mo na, ikaw pa naging magulang ko. Sana hindi na lang ikaw naging magulang ko. Naging bulakbol ka, hindi mo sila sinusunod. Kung sa tingin mo, ganyan kang anak, I tell you, kaya mong tawirin yan. Kaya mong magsimula ulit. I tell you, kaya mong tawirin at magsimula ulit. Kung sa tingin mo, hindi ka mabuting estudyante, onti na nga lang yung facilities, yung mga gamit nyo sa facilities nyo, no? Sinira mo pa. Winasak mo pa. Dinuro-duro mo pa. Eto talaga wala talaga tong kwenta tong school na to Kung sa palagay mo, lagi na lang, hindi ka nag-aaral ng mabuti. Humingi ka lang ng baon para mag-Dota pa more. Punta sa computer shop. Punta doon. Kung sa tingin mo parang wala silbi ang buhay ko. Meron pang time na parang lagi ka na lang nangungopya. So nagalit. Nakita kayo ng teacher niya nagalit. Nagalit si teacher. So pinahamak mo pa yung classmate mo. At hindi kayo na nagpapansinan. Nasira. Pero I tell you, feeling mo, di ka na kayang bigyan ng chance ng mga pagkakataong yon, I tell you, it's not true, that's not true. Kaya mong tawirin yan at kaya mong magsimula ulit. Amen ba? Kung feeling mo o sa tingin mo, hindi ka naging mabuting disipulo. Kasi one time, sinaway mo o hindi mo pinansin si discipler, si kuya. One time, iniisip mo na, ayokong umattend ng LG kasi ayoko lang. Ayoko na. Ayaw mo umattend ng IRAC. Ayaw mo magpatuloy sa vision. Kung one time, iniisip mo na walang naidudulot sa'yo na maganda Wala naman itong naidudulot na maganda sa akin to si ate, si kuya. Kung one time naiisip mo yan, one time nakakapagsinungaling ka pa kay ate at kuya, mas inuuna mo pa yung sinasabi sa'yo, anak, please lang, huwag ka muna jumowa. Anak, tama na muna yan, anak. Kung sa palagay mo, nasusuway mo siya o hindi mo siya sinusunod, I tell you, kayang-kaya mong tawirin ulit yan. Para sa bagong simula, for sure, hindi ka mag-iisa. Okay, I just wanna read this, no? There must be something bigger and better sa iyong pagsisimula. Hindi pwede na nagsimula ka, sinimulan mo na Hindi pwede na sa pagsimula mo, magiging walang saysay lang ang lahat ng yon. Dapat sa lahat ng pagsisimula natin, merong pagbabago, merong kabutihan na maidudulot sa'yo. Mahirap, totoo, sa umpisa, kasi hindi naman talaga madali mag-umpisa. Tama ba? Nadadalian ba kayo mag-umpisa? Hindi Hindi madali ang mag-umpisa. Hindi madali ang starting over again. May panganib ang pag-uumpisa. Mahirap sa simula. Pero hindi ibig sabihin na mahirap, hindi ka na magsisimula. Tama ba? Hindi pwede na may mga balakid, hindi ka na magsisimula. Kailangan simulan mo yan para matawid mo yan. Para makuha mo yan. Kailangan yon ang gawin natin na masimulan ang isang bagay. Imagine, pag hindi mo na itawid, yung dapat meron ka, epic fail ang buhay mo. What we need to do is to step out and do it. Because the Lord will give you that strength to really move on. The Lord will empower you kahit nasaan ka sitwasyon, basta simulan mo lang. I tell you, magagawa mo yon because the Lord is with you. Number 2, you must give your all. Balik na kayo dito.
Number 2 point, you must give your all. Sa ating new beginning, sabi dito, run in such a way to get the prize. Paano mo magagawa ang prize or makukuha ang prize kung nakatayo ka lang? Kung wala kang ginagawa? So number 2 point, you must give your all. Dapat bigay todo, walang preno. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, give your all. Again, I'll read this. Run in such a way to get the prize. Meaning, we must give our all. You cannot get the prize kung hindi mo bibigay yung all mo. Okay, andito si God. Kagaya lang kanina. Kung si Rodman, ganyan lang siya. Sige, naglalakad siya. Nagsimula ka na. Nagsimula naman na siya eh. Pero wala. Ganyan siya lutang. Walang ginagawa. So, madali siyang kapitan ng kalaban. Tama ba? Lagi, wala naman sa kanya. Okay lang. Sige, pasway-sway lang. Tama lang. Imbis na, pwede naman. May obstacle. Sige. Give your all. Hindi niya laging binibigay ang best niya. Kunyari, may mga, mga tripping. Sige. Kunyari, may babae, may magandang, yan. Magandang babae. Yan. Yan. Kasi hindi niya binibigay yung all niya eh. Okay, hindi ako submitted. Okay, hindi ko. May marami, natatagalan siya. Hindi niya binibigay. At lagi, na bumabaksak na lang siya. Di ba? Sinabi ko kanina, pag ikaw ay magsisimula, dapat merong kabutihan at kagandahan yung dulot nito. So, sinong naniniwala ni dito, pag hindi mo binigay yung best mo, hindi ka naman talaga makakapunta doon eh. Tama ba? Pag hindi mo binigay ang lahat-lahat, walang mangyayari. Sige, may obstacle, babae, sige. Yan. O, kunyari, bisyo. Bisyo, ang tagal. Napipicture niya ba? Pero, pag binigay niya, pag binigay niya ang buhay niya ng todo-todo sa Panginoon, kahit may mga balakid pa yan, sige, gawin mo. Kahit napakaganda ng babae niyan, kahit ano pa yan, hinihila-hila siya. Ganyan, makakarating pa rin siya. Tama ba? Pag binigay mo ang lahat sa Panginoon, suriin natin ang buhay natin. Sinimulan na natin, suriin mo, ano ba yung mga bagay na nakakahadlang sa akin para ibigay ang lahat? Let go of the past. Kailangan mo kasi talagang talikuran yung past na yan eh. Dahil kung hindi, andong ka na lang talaga lagi. Lagi mong babalikan yung nakaraan mo. So dapat, suriin mo ang buhay mo. New beginning na tayo eh. We have one life. Tama ba? We have one shot. At gawin na natin. Ibigay na natin ng todo ang lahat sa Panginoon. Ang lahat na nagsasabi na ibibigay mo ng todo ang buhay mo sa Panginoon. Pwede ka bang pumalakpak para sa Panginoon? Amen. Dapat sasabihin mo, sige anak, dito ka. Sasabihin mo, magpapakatino na ako. Sabihin mo yon, kunyari, papunta ka dito sa giving your all, magpapakatino na ako. Magpapakatino na ako, hindi na ako papayag ng ganito lang ang buhay ko. Magpapakabait na ako. Ibibigay ko ang lahat para sa Panginoon. Sige, kada dyan, yan, lakad lang siya ng lakad, gagawin niya yon. Ibibigay niya ang buhay niya sa Panginoon. Si Rizal, lagi niya sinasabi na, asaan ang kabataan na magbibigay ng buhay para sa bansa natin? Tayo naman, no? Asaan ang mga kabataan talagang magbibigay ng buhay para sa Diyos? Ipamuhay natin yung bisa ng dugo ni Kristo. Ipamuhay mo yan. Why? Binigay ng Panginoon ang buhay niya para sa iyo eh. Binigay niya lahat para sa iyo at para sa akin. So kung tayo, isisigaw natin, ipamuhay! Ipamuhay ang dugo, ang bisa ng dugo ni Kristo. Paano? Paano mangyayari yon? Kung hindi mo ibibigay ang buhay mo sa Panginoon, paano ka makakapunta sa finish line ng malakas at mas matapang kung hindi mo ibibigay ang buhay mo? Ang bawat isa sa atin, we must live a godly life. Binigay ng Lord ang buhay niya para sa iyo, ibigay mo rin ang buhay mo para sa Kanya. Sabi sa 2 Corinthians, upo na muna kayo na, 2 Corinthians 5:17,
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and the new has come. Sinong naniniwala dito? Sabi dito sa Bible, sabi ng word ng Lord, pag ikaw, tinanggap mo, ikaw ay nasa Kristo, na kay Kristo, the old has gone, and the new has come. There's a new beginning sa buhay mo. The moment na tinanggap mo ang Panginoon. Remain faithful. Stay in faith. Ang buhay natin, no? Sa lahat, iba't ibang sitwasyon ng buhay natin. Merong simple, merong komplikado, merong mahirap. Pero sinasabi ng Panginoon, just be faithful. Give your all. Make Him the Lord of your life. Don't focus on the problems. Focus on the Lord. Put God in the center of your life. Si Lord, handang-handa ka niyang palakasin kung saan ka nanghihina. Si Lord, handang-handa kang paligayahin o pasayahin kung saan ka nalulungkot. Just give your all. Si Lord, kayang-kaya ka niyang buhatin. Pag napapagod ka na, pag hirap ka na, just give your all for the Lord. I tell you, kapag inalay mo ang buhay mo sa Lord, sagot ka niya. Bit ka pa niya. Kung nakita niyo yung picture kanina, napagod ka na ang dami ng obstacle. Parang minsan may time na, hirap na ako. Pero the Lord will just carry you. Sabi niya sa kanyang salita, come to me, and I will come near to you. Yun ang gusto niyang gawin natin. Si Lord, kahit hinang-hina ka na, pupuntahan ka niya. Iki-carry ka niya, bubuhatin ka niya, pag inalay mo ng buong buo sa Panginoon ang buhay mo. Pag nagkamali ka, kakalimutan ng Panginoon yon. Just give your all for the Lord. In the Bible, James 4:1-8 says, yung sinabi ko kanina, just come near to me, and I will come near to you. Just give your all for me. Just give your life sa akin. Sa lahat ng yan, anak, tutulungan kita. Ibibigay ko ang nais mo, ang nais ko, mararanasan mo ang kagandahan ng buhay, basta ibigay mo ang buhay mo para sa akin. Pag hindi mo binigay ang buhay mo sa Panginoon, no? Ang Panginoon kasi, He really wants to challenge or to change us. Pag ang Panginoon nasa buhay mo, automatic naman yan eh. Automatic na lalabas siya. Automatic na makikita yan sa buhay mo. Automatic na mababago ka. Automatic na may buhay na nababago. Sabi dito, importante that we listen to instructions. Pay attention to it. Do not just ignore it. Sumunod ka dahil ang pagsunod at pagbibigay ng buhay sa Panginoon ay magbubunga ng mabuti sa isang tao. Ang buhay na binigay para sa Panginoon, ang buhay na inalay para sa Panginoon ay magbubunga ng mabuti sa lahat. Pag binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, you will be a blessing to other people. Magiging blessing ka ng patuloy sa kanila. Sila mismo, makikita ng mga nasa paligid mo, ibang klase yan. Ibang klase to. Hindi na to na nadadala ng kung ano-ano pang mga bagay. Believe ako dito. Saan ba yan? Gusto kong pumunta dyan. Let's give our all for the Lord. Sabi ko nga kanina, binigay niya ang buhay niya para sa'yo at para sa akin. Radicals, lagi na tong sinasabi sa atin, no? Parang tingin nyo, parang, ano ba yan? Ulit-ulit, no? Uulit-ulitin namin to sa inyo. Radicals, hindi nyo kailangan madaliin ang buhay nyo. Hindi nyo kailangan madaliin ang lahat. May tamang panahon para sa inyo. May tamang panahon sa pagjojowa. May tamang panahon sa pagkakaroon ng relasyon. Huwag mong madaliin yan. Hindi pa yan para sa'yo. Ang para sa'yo ay mag-aral ng totoo. Mag-aral ng todo-todo. Kung dati 75 ka na lang lagi, ano ba, lagi na lang. Pero kung bigay mo ang buong buhay mo, ang buong lakas mo sa pag-aaral, come on,
Hindi ka hihinto hanggat hindi nagiging 100 plus yung grade mo. Diba? Kasi binigay mo ang lahat eh. Para naman sa mga working dito. May mga working din dito eh. Ikaw tama naman. Nasa tamang panahon ka naman na. Pwede nang jumowa eh. Pero sa tamang proseso at tamang tao. Meron pa siya mga young professionals. Yes. Sa tamang sa tamang tao, sa tamang proseso. Kasi pag tayo, lagi pa rin tayong may mga rason, hindi tayo mag-grow eh. Pag sinasabi, hindi, okay na to, hindi ko, okay lang, okay na yan, 75, pasado na yan. Ayan, pwede na yan, pasado na yan kay ma'am. Kung laging ganun yung thinking natin, hindi natin binibigay, paano natin makukuha yung prize? Paano tayong talagang sasabihin na champion, winner? Hindi eh. Kailangan ibigay natin ang lahat sa atin. Maging excellent tayo sa school. Sa lahat ng area ng buhay natin, maging excellent tayo. Sa service natin, sa pakikitungo natin, sa pakikipag-usap natin, sa pakikisalamuhan natin. Dapat nakikita na you're giving your all. Not just for you, but for the glory of God. For the glory of God. Just give your all. Just give your all. Para sa ating mga VIPs, meron ba dito mga VIPs? Pwede bang makita ang inyong mga kamay ulit? Pwede bang tumaas at tumayo kayo sa inyong kinakaupo? Pwede ba natin silang palakpakan? Para sa aming mga VIPs, na pwede ba kayo pumunta sa harapan? Kaya nyo yan, kaya nyong tawirin yan. Bagong simula yan. For all the VIPs here, narinig nyo, anong bigay-bigay ng buhay? Anong bigay-bigay ng todo? I tell you, sige po, palakpakan naman natin ang mga VIPs natin. For all the VIPs here, this is your new beginning. This is your new beginning. Ito yung simula na kailangan mo. Ito yung simula na dapat talagang nilalakaran mo at sinisimulan mo at binibigay mo ang lahat para sa Kanya. Just give your all for the Lord. Walang sayang, walang lugi sa buhay na inalay para sa Panginoon. I tell you, very precious kayo sa amin. At higit sa lahat, you are precious sa Panginoong Yesus. Hindi aksidente na nandito ka. That's true. Hindi aksidente na nandito ka. Yung emptiness ng buhay mo, hindi yan mapupunan ng kahit ano pang mga bagay. Baka sabihin mo, yes, may new car ako. May bagong bahay ako. Masaya naman ang buhay ko. But I tell you, that space sa puso mo, ang makakapuno lang yan ay ang Panginoong Jesus. Wala nang iba. May buhay sa Panginoon. Kung sinasabi mo, hindi naman po ako makasalanan eh. Pero sabi sa Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. Pero good news, yung sabi ko kanina, yung dugong dumanak, yung buhay ni Kristo, inalay niya para sa'yo. Para ikaw ay maligtas, para ikaw ay mabigyan ng buhay, para mabigyan ng bagong simula. Again, this is a new beginning for you. At ito ang kailangan mong beginning sa buhay mo. Pag nasimulan mo to at binigay mo ang lahat para sa Panginoon, I tell you, ikaw ay magtatagumpay. Yes, merong mga balakid, may obstacles, but kayang-kaya mong tawirin yan kasi kasama mo ang Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin siya at papasukin sa iyong puso. Kung hindi mo pa nagagawa itong prayer na to na, Lord, humingi po ako ng tawad sa inyo. Patawarin niyo po ako, ibinibigay ko ang buhay ko sa iyo. Tutulungan kita na manalangin ng prayer na ito. And I tell you, the Lord will change you.
the Lord will bless you all the days of your life. Sa lahat ng gustong ibigay ang buhay para sa Kanya, ang kailangan mo lang gawin ay itaas mo ang iyong kamay, pagbilang ko ng 3, at ibigay, tutulungan ko kayong manalangin. Susundan nyo lang yung panalangin ko na parang kayo ang nananalangin sa Kanya. 1, 2, 3. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Palakpakan nga natin ang lahat na nagbigay, taas, bibigay ng buhay sa Panginoon. Now, let's pray. Magpipray ako pero kailangan naririnig nyo yung prayer na to. Kayo na mismo magsasalita. Panginoong Jesus, salamat po sa bagong simula ko. Sa oras pong ito, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking pagkakasala na nagawa ko sa inyo. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako magbago. Sa oras pong ito, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay, ngayon at magpakailanman. Salamat, Lord. I love you, Lord. Change me. In Jesus' name. Amen. Amen. Come on, let's give the Lord praise tonight. Yeah! Mga anak, tandaan nyo ang araw na to. Ang buhay nyo, binigay nyo sa Panginoon. Today is September 24. Sabi, kung meron kang birthday na sineselebrate, meron kang spiritual birthday na pwedeng mas i-celebrate at i-celebrate ng bonggang-bongga. Kasama mo mag-celebrate ang life group leader mo. Kung meron kang life group leader, meron na ba kayong mga life group leader? Pwede ko bang makita yung may mga life group leaders na? Pwede bang pakitaas ang kamay? Wala pa silang mga life group leaders. So, tumingin kayo doon. Sige, harap kayo doon. Palakpakan naman natin sila. At yan, meron kayong mahahanap na life group leader. Sige, harap kayo sa kanila. Kasi, habang papunta kayo doon, kakamayan nila kayo ng aming mga leaders. At congratulations, mga anak. Congratulations. Thank you. Pwede na kayong pumunta sa upuan niyo habang kinakamayan kayo ng aming mga leaders dito. Okay, last point. Sa ating new beginning, bago ako magpunta sa last point, no, pwede ba natin ulit palakpakan ang mga kabataan na nagbigay ng buhay para sa Panginoong Jesus? Sa ating new beginning, we will encounter so many things. Una, yung nagsimula ka na, tapos may mga obstacles, di ba? Number 3 point, kahit may mga obstacles ba, kahit may mga balakid ba, number 3 point, don't or you must not quit. Pakisabi sa katabi mo, you must not quit. Dapat di susuko, dapat susugod. Tama ba? Pwede ba natin sabihin yan, dapat di susuko, dapat susugod. Kung nakita nyo, last na boys, kung makita nyo, sa palagay nyo ba, pag nag-quit si Rodman, makakarating siya sa ending? Or sa finish line? No! Sige, gawin nyo na lang. Dapat di ka sumuko. Dapat susugod ka. Go, Rodman! Sige. Diba? Palakpakan naman natin sila. May gusto pa akong gawin eh. Intense, anak. Talagang bugbugin mo si Rodman. Talagang para yung mapapasuko siya eh. Okay, 1, 2, 3, go! Diba? Sa buhay na sinimulan mo, binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, kahit may mga ganyang balakid, hindi ka susuko. Kasi bakit?
Sabi sa Bible, Romans 8:31, if God is on your side, how can you lose? Kung ang Panginoon ay kasama mo, paano kang matatalo? Hindi ka matatalo eh. Kasi kasama mo si Lord. Ipaglalaban ka ni Lord. Ilalaban ka niya ng todo. Bubuhatin ka niya. Kaya naman ipaglaban mo rin naman siya. Ipaglaban mo ng todo ang Panginoon. Thank you, boys. Palakpakan naman natin yung boys. Kadalasan, sa buhay natin, no, may iba talagang sumusuko, nagko-quit na lang. Ganon yung nagiging ending. Hindi nakakarating sa finish line kasi nag-quit na. Ayoko na! Ang higpit-higpit naman ni ate! Tandaan nyo, lagi to, nami-mention ko to na si Satan is a master of reinventing himself. Marami siyang bagay na ipapakita sa'yo para mag-quit ka. Marami bagay na parang, kung dati, wala naman siyang pakialam sa'yo eh. Tama ba? Parang, yung di naman ako nagla-life group, okay naman ang buhay ko eh. Okay naman ako eh. Parang, chill lang, come on, daming friends there. Okay ka naman. Pero, nung binigay mo yung buhay mo sa kanya, why? Bakit okay ka lang? Kasi close kayo ni Satan. Parang wala siyang pakialam sa'yo. Sige, do what you want. Mag-enjoy ka. Sige, sa buhay na ganyan. Pero nung binigay mo na yung buhay mo sa Panginoon, binigay mo ng todo sa Panginoon, doon na. Parang bakit nangyayari ito sa buhay ko? Bakit may ganito? Bakit may nagkakasakit? Bakit may bumabagsak? Why? Kasi si Satan, ayaw niya eh. Ayaw niyang tumakbo ka. Ayaw niyang manalo ka. Kasi gusto niyang matalo ka eh. Pero syempre, hindi magtatagumpay ang kaaway. Tama ba? Hindi siya magtatagumpay. Dahil sa totoo lang, tagumpay ka na eh. You are victorious. Ikaw ay matagumpay. Matagumpay ka na sa simula pa lang. Nagkakaroon tayo ng problema. Tandaan niyo to, mga anak. Si Satan, gagawin niya lahat to destroy you. Yun naman ang gawain niya eh. Di ba sabi sa Bible, the enemy comes to steal, kill, and destroy. Destroy what? Your peace of mind, your life, your relationships, your destiny. But I tell you, ang buhay na binigay sa Panginoon, hinding-hindi magtatagumpay ang kaaway sa buhay mo. Ang buhay na inalay ng todo sa Panginoon ay iingatan ng Panginoon. May mga senaryo na parang madali ka na lang mag-quit. Nagkakaroon ng problema sa buhay, sa bahay, sa trabaho, sa school. Magko-quit ka na lang. Kasi sabihin mo, ang sakit-sakit na po talaga eh. Ang sakit-sakit na. Yung mga young people, no? Yung mga nagiging problema. Yung nag-LG kayo, tapos may nakakikilala kayo, tapos may nagte-text-text na. Pagka-text-text, nakaka-receive ka ng mga good morning, good afternoon, umit na you, kumain ka na. Tapos malaman mo pala na GM pala yon para sa lahat. Kala mo ikaw lang. Nasaktan ka ngayon! Hindi na ako magla-live group. Kala ko kasi ako lang ang tinitext niya. Yung pala, GM pala yun. Ayoko siya makita. Ayoko, ate. Hindi ako magla-live. Magkukwit ka na. Nakakahiya naman. Nakakahiya naman sa pusong dumanak, sa dugon dumanak ng Panginoon, no? Dahil lang doon. Dahil lang GM pala yun. Nagmamaktol ka na. Hindi. Nasaktan ako. Kala ko para sa akin talaga yun eh. Hindi pala. Meron pa ako nasabi dati, kala mo papunta ng romantic love story. Pero, toy story lang pala. Yung feeling mo, pinaglaruan ka lang pala. Kasali ka lang pala sa pinaglalaruan niya. But no, mga kabataan, kaya nga eh, dapat hindi pa tayo jumujowa eh. Kasi balakid yan eh. Biro mo, nasa school ka.
Pag nag-away kayo ng jowa mo, o nung karelasyon mo, come on, hindi ka papasok, magmamaktol ka, hindi ka makapag-focus, kasi ang sakit-sakit na. Ang sakit-sakit na. Hindi ganon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ganon, tama na. New beginning na tayo eh. Okay? Kahit anong mangyari, patapos na tayo, kahit anong mangyari, dapat hindi titigil ang mundo mo. Okay? Hindi pwede na hindi ka mag-LG. Pag may nangyari sa inyo, sa bayo, hindi pwede. Dapat the more. Sugod! Sugod ako sa LG. Kailangan ko ng LG. Hindi pwede hindi ka magbabasa ng Bible. I'm hurt. It's so painful. I don't want to read the Bible. Don't do that. You read the Bible. Hindi pwede hindi ka kakain. Hindi pwede papatayin mo yung sarili mo, magpapakalunod ka. Woo! Hindi pwede lulunurin mo yung sarili mo ng kung ano-anong bagay. Lulunurin mo yung sarili mo ng alak. Ayoko na, quit na ako. Woo! Ayoko na. Babalik na ako. Hindi ganon. Huwag natin lunurin ang sarili natin sa mga maling bagay. Sabi mo sa katabi mo, you must never quit. With conviction, you must never quit. Kailangan, huwag natin itigil ang laban. Amen ba? Hindi natin ititigil ang laban. Huwag natin kakalimutan si Lord. Always remember the goodness of the Lord. Kasi, minsan, pag may problema, pag pinapanalangin mo, Lord, matanggal na itong mga problemang to. Kalimutan ko na kalimutan ko na siya. Pero nagiging ending, kinakalimutan mo si Lord. Huwag ganon. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganon. Hindi dapat ganon. Ipagpatuloy natin. Hindi tayo susuko. Susugod tayo. Tama ba? Yes, pwede tayong umiyak. Pwede tayong umatungal, no? Pwede tayong gawin natin lahat yan. Umiyak ka sa Lord. Umiyak ka sa life group leader mo. Pero may deadline ng lahat ng yan. Hindi porket hindi ka masaya ngayon, hindi ka na masaya forever. Hindi porket malungkot ka ngayon, malungkot ka na forever. No. Dahil sa buhay na nasa Panginoon, laging may forever. Sige, palakpakan natin ang Lord. Ang plano ng Lord ay forever na makasama ka. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Huwag mong bibitawan yan. Ang plano ng Lord, magtagumpay ka. Ang plano ng Lord ay maranasan mo ang buhay na dapat para sa'yo. Yung plano niya para sa'yo. Kapitan mo ulit yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, hey, I will never let you go. Malungkot pag wala ako. Lalo nang malungkot pag wala si Lord. Okay. Lastly, I will just read this, no? Sa Psalm 147 verse 3. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Iwan ka man ng mga mahal mo sa buhay, ng feeling mo, binigyan mo ng buhay mo, ang Diyos, hindi ka iiwan. Lagi mo siyang maaasahan. Kapag pagod ka, sabi ng Lord, hey, come to me and I'll give you rest. Pagpapahingahin ka ng Panginoon. Don't just quit. Don't just quit. God is calling us to a new place in Him. A place of challenge. But I'm telling you, kahit na anong challenge yan, kahit anong obstacle yan, they cannot defeat you. Amen ba? They can't defeat you. They will not be able to defeat you. Why? Because the Lord, our God, is with us. Lagi niyang paalala, be strong, be very courageous. I am with you wherever you go. If God, tingnan niyo to, if God has spoken these words, sabi niya, I will be with you. I will be with you. Come on. Paniwalaan mo yon. Believe it. Kasi sinabi ng Panginoon yun eh. Sinabi niya, be courageous, be strong.
I tell you, the walls will come down. Kahit ano pang walls yan, babagsak yan. Because why? Why? Jesus is with you. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. All it takes is obedience. Kaya naman, simulan mo na, ibigay mo ang lahat sa Kanya, at wag na wag kang bibitaw. Never quit. Arise. Simulan natin ang dapat simulan. Jesus ran the same race. He finished it. And I know every one of us will finish the race. Amen? Sa lahat ng matagumpay sa gabing ito, pwede ba nating palakpakan ang Panginoon? At pwede ba natin isigaw ang pangalan ng Panginoon? 1, 2, 3, Jesus! Palakpakan natin ang Panginoon. Can I just invite you to stand up and we will just pray? We just have to let everything go. Put everything behind us and start again with the only source, our sure foundation, and that is the Lord Jesus Christ. Lord, ang iyong pong love at ang iyong pong mercies are new every morning. Lord, tulungan niyo po kami na mas maging ready for the new things you want to do sa buhay po namin. Alam po namin na pag ikaw po ang aming foundation, sure na po na hawak niyo po kami sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. We are victorious, Lord God. We will never quit. Kaya po naming simulan ang lahat ng ito. We give you our all. We give you our lives. Only to you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.